Purihin ang Panginoon, ano? Sino ang Yesus ng Biblia? Ang Yesus ng Biblia, naturalmente, yun nakasulat sa Biblia. Hindi tayo magsasalita kung sino ang Yesus ng Biblia. Babasahin natin sa Biblia. So, bago tayo kapalaw, ay manalangin ang Diyos ng makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Minsan pa, samahan po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganang lubos kami makaunawa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa St. Jude, chapter 1, verse 14. Tungkol din sa kanilang pahayag ni Henok, nakabilang sa kapungusaling lahi mula kay Adam. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong anghel, banal na anghel, upang hatulan ng lahat, parurusahan niyang lahat ay kumilala sa Diyos sa kanilang magkasamahan at pagkanapastangan sa Diyos. Yan. Dito naman sa Revelation 1:8, ganito naman ang ating mababasa. Sa 7, tingnan ninyo, siya nasa lapahap at nakikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa, sa kanya'y magkagayunawa. Amen. 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Dito naman po sa pahayag 4, sa 8, ang bawat isa ay may tighaning napakpak, punong-puno ng mata sa harap at likod. Walang tigil silang naghahawit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Tuwing umahawit ng pangluwalhati, parangal, pasasalamat, ang apat na buhay na nilalang na nakaupo sa trono, nabubuhay magpakailanman. Yes. Ang 24 na matatanda, pinuno naman ng pagpatira pa sa harap ng trono at sinamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inilagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. Sinasabi, aming Panginoon Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kalwalatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ay lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalika. Dito pa rin sa Revelation chapter 7. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na sa aklat nito. Sa 12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang magkatimpalang ibibigay sa bawat isa ay sa kanyang ginawa. 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. At ang huli, ang
ang pasimula at ang wakas. Sa 18. Akong si Juan nagbibigay babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya sa aklat nito. Sino mang magdagdag sa nilalaman ng aklat nito, idaragdag ng Diyos ang kanyang salot sa nakasulat dito. 19. Sino mang magalis ng anumang salita ng aklat at propesiya nito, aalisin ng Diyos ang karapatang magbahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa lungsod na binanggit dito. 20. Sinabi ng magpapatotoo ng lahat ng ito, iyak na nga darating ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoon Jesus. Ito na naway makamtan ng lahat ang kagandang loob ng Panginoong Jesus. Amen. Ito pong Jesus na ito, darating siya. Anong sabi niya? May dala siyang gantimpala. Siya po ang magpaparusa sa lahat. Kung inyong mapapansin, pinakikita ng Biblia, si darating. So, ang ating Panginoong Yesus, tinatawag siyang Diyos ng mga hangel. Nasa yung talatang binasa natin po. Kaya kung sasabihin yung hindi siya Diyos, paano yung mga nabasa natin dito? Nilihis po. O magkakamali. Kaya tayo bilang mga tao, kaya natin inalam kung sino ang Yesus. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos, na siyang darating. Siya'y darating. Sabi, Tawagin mo nga, ayaw sumagot, nakalobat yata. tingnan pa natin dito sa isang talata. Ganito naman ang mababasa natin. Sa Hebreo 13:8. Kung sino si Yesu Kristo, noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. So maliwanag po, sapagkat siya po ay anak ng Diyos. Kaya hindi po tayo magkakamali kung mismo ang Biblia ang ating magiging batayan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ako, huwag po kayong maguluhan. Tayo nagbabasa lamang ng Biblia. Ang Yesus na pinakilala ng Biblia ay walang iba kung hindi ang anak ng Diyos Hindi mo ang kape si Pastor. at siyang darating. Amen? Pagdating niya po dito sa ibabaw ng mundo, sa lupa kung saan nandoon ang mga tao, ganito po naman na nakasulat sa San Lucas sa 18, ganito nakalagay. Simulan natin sa 1 hanggang 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Anong sabi? Lagi tayong manalangin. Tapos sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos. Walang iginagalang na tao. Rest. Sa lungsod din iyon, may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. 4. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa kanila, sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos, meron pa ng mga walang takot sa Diyos, hukom pa. Yung mga hukom ngayon, meron kayang takot sa Diyos yan. Wala na daw po sabi natin nene. Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao,
5. Ibibigay ko ng katarungang hiningi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka mainis pa ako at sa kakapunta niya rito. 6. Nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Masama pala yung hukom. Pag wala pa ng takot sa Diyos ang hukom, masamang hukom palang tawag doon. O sinong may sabi? Si Jesus. Kaya tayong mga tao, pag wala tayong takot sa Diyos, masama tayong tao. Ginawa kong halimbawa yung ako. Masamang tao. Anong nakalagay dito sa 6? At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. 7. Ngayon, ipagkakahikaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw at gabi. Sila'y kanyang sila kaya'y pag-iintayin niya ng matagal. 8. Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, may daratnan pa kaya siya ang mga tao may pananampalataya. Sinisigurado ng Biblia darating siya. Ang problema ngayon, ang tanong ito ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, may daratnan pa kaya siya ang mga tao may pananampalataya. Kaibigan, bilang mga taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa, kapag ang isang tao po ay walang pananampalataya, masamang tao ka, kaibigan. Wala kang pinagkaiba sa masamang hukom na binanggit ni Jesus pag wala kang pananampalataya. May mga taong nagsasabing may pananampalataya sila. Kung inyo pong basahin natin yung sulat ni San Pedro. Kukunin natin Santiago. Kukunin lang natin yung parte kay Abraham. Ganito nakalagay. Ano po? Sa chapter 2, ang sabi niya ay ito ang ating mababasa. Ito, sa sulat ni Santiago 2:21. Simulan natin sa 18. Ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa, at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. 19. Sumampalataya ka na may Diyos. Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman ang mga demonyo man sumasampalataya rin at nanginginig pa. 20. Isa kang anghel. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? 21. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang yandong niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. 22. Dito makikita mo ang magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya
dahil sa kanyang mga gawa. 23. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham may sumampalataya sa Diyos at dahil dito itinuring niyang Diyos, siya'y itinuring ng Diyos na bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang pangagawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Tayong mga tao po, marami nagsasabing may pananampalataya sila. Pero ang pananampalataya pala sa Biblia ay yung ginawa mo, yung pagsunod mo pala, yun ang nagpapatibay sa atin sa harap ng Diyos. Sino bang walang pananampalataya? Matagal na panahon, lahat ng mga tao may reliyon. Kung may reliyon, may pananampalataya yan. Pero bakit may pangangaral kung ganon? Dahil po maraming pananampalataya na hindi naman po totoo. Bakit nasabing hindi totoo? Mismo ang Panginoong Yesus po ang nagsabi. Anong sabi niya? Lagi niyong tatandaan na yung pananampalataya po ang hahanapin ni Jesus pag siya bumalik sa ating mundo. Sa chapter 7 ng San Mateo, may mga nakasulat ng ganito. Ang sabi niya sa 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumawa ng kasamahan. Isipin niyo po ang mga taong ito na sinabihan ni Jesus. Hindi ko kayo kilala. Pero ang mga taong ito, nangaral kami, sabi nila, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Pero hindi sila kinilala ng ating Panginoong Yesus. Ano yan? Mali ang kanilang pananampalataya. Hindi lahat ng pananampalataya ay totoo. Maaaring may pananampalataya, kaya sinabi ni Santiago, yung tamang pananampalataya, ipakikita mo yan sa pamamagitan ng pagsunod mo sa iyong gawa. Hindi po pwede yan. Yung iba, sabi nga nila ayan na nga, pinatato ko na nga si Jesus sa aking katawan. Sigurado ka ba yung nakatato sa katawan mo, si Jesus yan? Sa Biblia, walang history na yung mukha ni Jesus na drawing o maging sinasabi nilang ritualya daw iginano sa mukha nung siya nakabayubay o bago mabayubay sa krus. Wala pong ganyan na kasaysayan. Bakit? Baka magkamali ka nga . Ang Yesus po, yung nasa langit. Walang anumang itsurang drawing, itsurang ginawa sa kasaysayan. Kahit ano pong buklatin yung mga sinahunang manuskripto, wala kayong makikita. Ano po? Hindi niyo makikita kung ano talaga ang itsura ng Yesus. So maliwanag po, even ang mga taong mga may simbahan na kinabibilangan, anong sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Mga sinumpa, lumayo kayo sa akin. Maaaring may simbahan kang kinabibilangan, maaaring may naglilingkod ka sa Diyos. Ang tanong, tama ba ang paglilingkod mo?
Sa Biblia po ang itinuturo isang turo lang. Apostolic teaching. Bakit nasabi nating apostolic teaching? Si Jesus po apostol. Yung aral ng apostol ang dapat tangkilikan ng lahat ng tao. Yan, tama po yun. Apostolic teaching. Gawa 4. Tignan nga natin dito sa panahon ng Pentecostes sa gawa, tignan natin. Ang nakalagay dito ay ganito. Kaya't dito po sa gawa 2:41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya, ang nangaral si Pablo ay si Pedro sa panahon ng Pentecostes. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ni Pedro ay nagpabautismo at nadagdag ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. 42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Ito po yung apostolic teaching. Magsama-sama bilang magkakapatid, nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay at panalangin. Ano yan? Kapag apostolic teaching po ang inyong aral, walang binabanggit na simbahan po. Tandaan ninyo, wala tayong simbahan na binabanggit dito. Kaya ano pa simbahan ang kinabibilangan nyo kung ang inyong panampalataya ay apostolic teaching. Yung mga napangaralan sa panahon ng Pentecostes, anong sabi niya? Anong sabi? Hinilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Apostol, yung grupo ni Pedro. Apostol, yung grupo ni San Pablo. Pero ang pangunahing apostol ng Biblia ay wala pong iba kundi si Jesus. Kung ano po ang aral ni Jesus, aral nila Pedro. Kung ano ang aral ni Jesus, aral nila Pablo. Kaya hindi po magkakamali kapag ang aral na tinanggap mo ay apostolic teaching. Walang simbahan na binabanggit kasi wala naman po simbahan na binanggit sa Biblia. Salamat, Panginoong Diyos. Ang aral mo sa Biblia ang napakahalaga. Pag apostolic teaching po ang isang tinanggap ng tao, ito po yung makabibyang aral. Kaya yung mga hindi po mga apostolic teaching, anong sabi ng yung anak, hindi po kayo kilala. Maaaring sila'y naglilingkod sa kanilang panahon. Maaaring sila'y gumagawa ng mga himalay, mga milagro. Pero hindi po ayon sa tamang aral. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nakapakinig ng Biblia, nagbasa lang po tayo sa Bible. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Sana meron po kayong natutunan. Hindi po tayo nagbobulahan dito. Seryoso po tayo sapagkat darating ang panahon na bababa si Jesus dito sa mundong kinalalagyan natin. Ang tanong, may pananampalataya ka ba, kaibigan? Ito po ang inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Tayo.